Hello guys, sinisimulan na po na litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So marami pa ring nagbabangayan sa Facebook, maraming awayan. Kaliwat kanan na kampihan. Ayoko na sanang magkomentaryo, kaso parang hindi ko yata kaya at saka parang mali naman yata na hindi ako magko-comment. Kasi palagi ko pong tinuturo tuwing nagmi-meeting po kami sa frat namin, palagi ko pong tinuturo sa mga bata, yung mga first time, second time voters na makialam po tayo sa bayan. 'Pag may nakikitang mali, elected or non-elected, batikusin po natin, tuligsain po natin. So ngayon kung mananahimik ako, parang baka sabihin ng mga brad ko na, wala kang imik sa nangyayari. So marami akong gustong sabihin pero magpo-point lang siguro ako ng konti, dalawa. Una, yung sa mga kadalasan sa CC doon sa pag-surrender ng government o di kaya ni Marcos kay Duterte sa ICC, bakit daw sinurrender doon, dapat daw sa Pilipinas siya nilitis. Ito lang masasabi ko. Unang-una, si Duterte po ang nanghamon. Siya po ang may gusto niyan. Kung nanonood po kayo sa mga interviews, kahit nga doon sa Quadcom hearing, inano niya na Madeline eh. So, siya po ang may gusto noon. Hindi po ako Marcos supporters ha. Yung mga Duterte kasi mula kay Basti, kay Pulong, kay Sara, kay Digong, yung buong pamilya po kasi nila nang-aaway doon sa mga Marcos eh. Lahat pinagmumura, lahat ng mga mga masasamang salita. Pati pa yung tatay nila, papahukay daw, tsatsap-tsapin tsaka ipapakain sa mga pating. Kung sa akin lang naman, kung ikaw kaya, kung ilagay mo yan sa kalagayan mo, yung buong pamilya mo inaaway, sino ba kasi yung mga arrogante? Sino bang nang-aaway? Sino ba yung mga masama yung sinasabi? Marcos ba yung Duterte? Tapos, i-expect nyo na ipagkatanggol siya o di kayo poproteksyahan siya laban sa ICC? Binabas yung buong pamilya mo. Hindi po ako Marcos ha. Paulit-ulit nababasa ko sa mga newsfeed ko. Kadalasan sinisisi kayo sa mga Marcos eh. Lahat ng kabasusan, lahat ng pang-insulto, lahat ng mura ng buong pamilya nila, minumura yung buong pamilya nila Marcos. So, i-expect mo ipagkatanggol ka. Pangalawa naman, doon sa mga sumisigaw ng tungkol sa due process, may warrant of arrest naman. Para sa akin, hindi naman siguro mga aresto yun kung walang arrest warrant. Saka, alam nilang batas niyan, nasa yung mga nasa government. Sa akin lang, buti nga siya, binibigyan siya ng pagkakataon na idipinsa yung sarili sa korte. Samantala yung panahon niya, yung tokhangin ka lang, pwede nang baril agad kahit yung walang kinalaman sa droga. Sa bagay, yung iba dyan, wala namang pakialam sa mga biktima ng EJK. Kasi hindi naman nila pamilya yung mga naagrabyado eh. Kaya wala silang pakialam. Sabihin nila, concern lang kami dun sa mga pasaway, yung mga adik, mga snatcher, hold upper. Yung iba kasi binabaling yung pag ayaw sa EJK, gumakampi raw sa mga kriminal. Anong klaseng yun? Anong klaseng mindset pag ayaw sa EJK, kumakampi na sa kriminal? Siyempre galit din kami, papanagutin natin lahat. Tama ng mga pulisya, pero ayaw din natin yung mga abusado. Galit po tayo sa lahat ng mga nagko-commit ng mga krimen. Regardless yan kung adik yan, kung nasa government yan, policeman yan, o presidente pa yan. Kahit sino po na dapat usigin natin, i-criticize natin. Huwag po tayo magpo-post. Marami pa lang lumalabas na yun ng mga fake news sa share lang ng share. Kasi ang daming fake news nang gisilabasan ngayon. Alamin natin yung mga issues para sa darating na halalan, mayroon tayong gabay para makapagpili ng isang susunod na mga leader. Pero yung mga
ayaw sa yung mga nakikita mong mali na kumakampi sa mali, huwag mo nang iboto. Yung nakikita mong tumitindig sa tama, doon na tayo. Wala pa akong pinapangalan na kahit sino. Ako meron pa akong siyempre Pilipino botante rin ako. Kailangan ko ring mamili. Pero nasa mula't simula pag may binoboto akong kandidato, hindi po ako loyal sa kanila. Pag may nakikita po akong mali, criticize ko po. Pero minsan hindi ako nag-criticize sa binoto ko pag lalong mga minor lang na mga palpak sa pagpamunuan nila. Pero isa lang po ang pagkakaiba sa mga may ingay sa social media. Never po ako nagtanggol pag nakita kong mali. Binoto ko man yan o hindi. Hindi katulad ng iba na kahit mali, dahil binoto nila, todo tanggol. Ako hindi po ako ganun. Kasi hindi po ako loyal or hindi po ako panatiko ng kahit sinong politiko. Yun lang po. Hindi po ako nagkipag-away ha, pero kung awayin niyo ako, okay lang. Naglalabas lang po ako ng opinion, ng saloobin. So, sama-sama tayong maghanap ng katotohanan. Sana pagmamahal pa rin ang manaig sa ating bayan. Peace out.